Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, syempre bago po tayo magumpisa, pinasasalamatan ko po ng lubos ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, pasensya na nga pala doon sa ibang mga congressman, lalong-lalo na yung mga congressman natin na lagi nating ipinagtatanggol dito. Ayoko nang sabihin kung sino sila para hindi naman isipin ng iba. Alam nyo naman na malapit na eleksyon. Pero ganoon pa man, pinasasalamatan ko ang ating mabubuting mga congressman na gumaganap at talagang ginagawa yung kanilang tungkulin para sa ating bayan. Pinasasalamatan ko maging yung ating mga kasundaluhan, kapulisan na talagang ang simpatya ay nasa ating mahal na Pangulo. Dahil nakikita naman talaga nila na ang ating mahal na Pangulo ay sadyang napakabuti, sadyang napakabait, sadyang napakamakatao, makadiyos, at talagang masasabi mo talagang professional. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon na kahit sabihin pa niya na siya ay naging congressman, kahit sabihin pa niya siya ay naging mayor, piskal, pero kung makikita nyo naman sa kanyang ginagawa ay malayo po sa kanyang profesyon. Malayo po dun sa kanyang narating. Yung kanyang mga inaasal, kinikilos. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, okay, dumako po tayo sa ating napakahalagang usapin ngayon. Alam nyo, kagabi po, kausap ko po yung aking mga kaibigan, mga subscriber, yung iba. So, nagtanong ako. Tinatanong ko lang kung ano ang matunog, sino ang malakas sa mga lugar nila. So, sa lahat ng nakausap ko, halos 99% po mga minamahal kong mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao talagang positive po na lubog na talagang wala na. Hindi na tumatalab ang kahit anong pasiklab, kahit anong paninira, kahit anong sinasabi ng mga Duterte sa ating mahal na Pangulo at sa iba pang mga kalyado niya, no? Kaya pala gahol na sila, naghahabol talagang kumbaga sa talagang nagsisikap sila na masira ang administrasyong ito. Dahil alam nila na Luzon, Visayas, Mindanao ay wala na. Dahil nga sa gising na ang mga Pilipino sa katotohanan kung ano at sino talaga ang mga Duterte. So, ngayon, meron po akong nakausap sa parteng Mindanao mula Pagadian, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Dipolog, maging dyan sa Zamboanga, maging dyan sa Cagayan de Oro, maging dyan sa tawag dito, Butuan, at maging dyan sa San Franz at saka dyan sa Mangagoy, no? At maging sa Tandag, no? Yun yung mga nakausap ko kagabi na lagi kong nakaka-chat, no? So meron pa sa Kantilan, meron pa akong doon, maging sa Dinagat Island. Talagang sa parteng Dinagat Island, masasabi talaga na zero. Sa mga taga Dinagat Island, para sa kanila mabuti ang ating mahal na Pangulo. Para sa kanila, kasi may nagsabi po sa akin at kausap ko din na nung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na daw ang naging Pangulo, maraming mga aktibidad, maraming mga project o proyekto ang nagawa sa nasabing probinsya. Hindi katulad ni Rodrigo Roa Duterte, ni isang poste ay wala man lamang na ibigay na proyekto sa Dinagat Island, no?
Kaya proud na proud ang mga taga Dinagat Island sa ating mahal na Pangulo. Kaya kung ano man ang kanyang mga ini-endorso ngayon ng mga politiko, yun po ngayon ang kanilang sinusuportahan. Dahil alam nila at natitiyak nila na itong mga ito ay magiging katulong, kasama, kaagapay ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga magagandang mithiin, sa kanyang mga magagandang plano. So, maliban dyan, sa Cagayan de Oro, nung hindi pa po lumalabas ang katotohanan kung ano at sino ang mga Duterte noon, talagang solid po ang Cagayan de Oro. Pero kagabi, ako po'y nakibalita, no? Meron po ako diyang mga kamag-anak, kilala po dyan yung isa sa mga pamilya namin. Kung sino yung nakakaalala kay Saldi Ucon. Yan. Isang magaling na komentarista rin yung tsuhin ko na yan. No, kilalang kilala yan sa Cagayan de Oro City. Pag sinabing Saldi Ucon, automatic yan. Siguro sa kanya ko nakuha yung talagang walang atrasan kapag ka nagbubunyag ng katotohanan. So, nakibalita din po ako doon na kung dati nasa 95% ng mga Pilipino o mga kababayan nating mga taga Cagayan de Oro City ay suportado si Digongyo, ngayon baliktad na. Ngayon baliktad na. 99% ang sumusuporta ngayon sa ating mahal na Pangulo sapagkat eto ang dahilan. Ano ang dahilan? Hindi dahil sa pera. Ang dahilan, ganun din. Simula ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din ang naging Pangulo ng ating bansa. Napakarami po mga proyekto ang nagawa po sa nasabing probinsya. Kaya kung maaalala ninyo, dito po sa may Usamis, kung di ako nagkakamali, meron po diyang, kung dati ay bago ka makarating ng Usamis, sasakay ka muna ng Roro, ngayon hindi na. Dahil dun sa ginawa po ng ating mahal na Pangulo. No? Kaya biro mo ang taas nun. Yun ay isa sa pangalawa sa pinakamataas na tulay ngayon sa buong bansa. Kung yung tatay ng ating mahal na Pangulo ay nakagawa ng San Juanico Bridge, dahil sa ang ating mahal na Pangulo ay totoo sa kanyang sinasabi, ayun, nakagawa din siya ng isa sa pinakamataas na tulay. Yun na yun, yung sa Usamis, kung di ako nagkakamali. Kaya yung mga taga Usamis City at yung mga nasasakupan ng nasabing lalawigan mula Cagayan de Oro City ay talagang suportado po ang ating mahal na Pangulo, maging yung kanyang mga kaalyado. So, sa madaling salita, nagiging usap-usapan ngayon doon yung mga nagawa ng ating mahal na Pangulo at yung mga ipinangako ni Rodrigo Roa Duterte na hanggang sa kanyang huling hantungan tuloy, hanggang sa kanyang huling termino ay wala talaga siyang naibigay, kundi ang naibigay niya ay pasakit, hirap, lungkot doon sa mga biktima ng kanyang extrajudicial killing o extrajudicial killings o AGK. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil po sa magagandang pinapakita ng ating mahal na Pangulo, yun, grabe. Grabe yung pagsuporta sa kanya ngayon ng mga Pilipino. Dahil nakikita sa gawa yung kanyang mga ipinangako. Isa pa, tumawag din ako dito sa bandang Katarman. Balita ko, meron daw diyang lugar na dati na nilang hiningi o hiningi nila kay Digongyo na kung maaari dun sa Rawis o sa mga taga Samar, alam siguro ninyo to, di ba? Diyan sa Rawis may tawiran diyan, lahat ng papunta dun sa tatawid mo na para makadiretso ka lang ng Tacloban. Pero ngayon hindi na, o bago ka yata ng Artiche ba yun? O Artiche, tapos basta papunta na ng tawag nito ng
Basta nakalimutan ko na, sorry. So, ganun pa man, yung mga hindi na ibigay na proyekto ni Digongyo na matagal na sa kanyang hinihingi ng mga taga Samar at mga taga Northern Samar ay naganap. Sa totoo lang, pumunta pa nga doon ang ating mahal na Pangulo. Katulad ng kanyang pagpunta doon sa Usamis, na kung saan siya yung nandoon nung nagkaroon ng blessing. Oh, ang daming mga waray nun ang talagang bumilib sa ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na sa mga taga-Katarman, no? Kaya yung mga kababayan natin sa Katarman ay talagang nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo dahil hindi na hassle para sa kanila yung magbiyahe tumawid doon, lalong-lalo na yung mga negosyante, mga estudyante at iba pa, no? So, kaya hindi nakataka-taka kung bakit sa Samar, doon sa Samar, suportado ang ating mahal na Pangulo. Siyempre, waray nun. Alam naman natin kung sino yung nanay ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Ang ating mahal na Pangulo, ang kanyang ina, ay kilalang kilala po sa buong Samar at Leyte. Sapagkat dahil sa kanya, ibinigay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung kanyang request na kung maaari ay magkaroon ng tulay na magdudugtong sa Leyte at sa Samar. So kaya Leyte at Samar talagang nagbubuklod ngayon. Nagkakaisa na suportahan ang ating mahal na Pangulo maging ang kanyang mga iniindorso. So sa parteng Samar at Leyte talagang zero. Wala, baksak ang mga Duterte. Kahit pa punuin nila ng mga poster ni Bongo, ni Bato, kahit pa isama pa nila dito yung mga poster ng mga ninuno nila, walang magagawa yung mga yon. Sapagkat hindi yun ang kailangan, hindi yun ang nakatulong sa ating mga kababayan doon sa Samar, kundi yung mga proyekto na nagawa ng ating mahal na Pangulo. So, dito pa sa Bohol, balita ko marami sa mga taga Bohol, lalong-lalo na sa Tagbilaran, kasi ako po ay nagsi-search po ko, ako ay nakikibalita, nagtatanong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga subscriber natin. Kasi iba-iba yung lugar nila Balita ko, kundi dahil sa ating mahal na Pangulo, hindi magkakaroon ng magagandang proyekto ang Bohol. Simula ng ating mahal na Pangulo ang naging Pangulo, marami sa mga lugar sa Bohol ang talaga nagkaroon ng mga proyekto. Lalong-lalo na daw dyan sa Trinidad, sa Talibon, sa Calape, lalong-lalo na dyan sa Carmen at sa Sagbayan, at maging dyan sa Mabini, at maging dyan sa Kandihay, at maging dyan sa tinatawag nilang Kanlaon. No? Kaya maging ang Bohol, sanib puwersa sila para suportahan ang ating mahal na Pangulo. Maging yung kanyang mga iniindorsong makakasama niya, makakatulong niya para maganap yung kanyang mga magagandang plano para po sa ating bansa. So, kaya hindi nakataka-taka kung bakit talagang naghahabol, talagang kumbaga sa gahol na gahol ang ating mga kalaban. Kaya ang ginagawa nila ngayon, dahil nakikita nila na kahit saan silang probinsya pumunta, baksak sila sa sorbi. Kaya ang ginagawa na lang nila, gagawa sila ng napakaraming mga issue sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga mambabatas, para lumitaw na sila ay mabuti. Yan ay strategy po ng ating mga kalaban para po sila ay bumango. Pero, ito lang sasabihin ko sa inyo. Tandaan ninyo, si Duterte po ay maka-China, na kung saan handang ibenta ang mga Pilipino, handa tayong ipasakop sa mga Chino para maging komunista. No? At yan ay nagawa niya na. Yun nga lang, hindi pa rin siya nanaig sapagkat talagang napakabuti ng Diyos. No? Ginamit pa nga niya yung COVID
para maubos tayong mga Pilipino. Yung COVID na yon na dumating sa ating bansa, yun po ay sinadya, nilikha ni Michael Yang na alam ni Rodrigo Roa Duterte para gamitin nila para maubos ang mga Pilipino. At pangalawa, kumita sila ng pera. No? So, mga kababayan ko, marami po tayong patunay na si Rodrigo Roa Duterte maging ang kanyang mga kaalyado ay maka-China. Dahil kung hindi maka-China ang kanyang mga kaalyado, di sana pinigilan nila si Rodrigo Roa Duterte na wag papasukin dito yung mga Chino na nagkalat ng lagim sa pamamagitan ng mga pogo. No, na kung saan sa mga pogo na yan ay laganap yung mga krimen, patayan, torture, droga, scam at iba pa. So, para sa akin, tandaan ninyo, ang sino mang kaalyado, kakampi o i-endorso ni Rodrigo Roa Duterte, natitiyak ko na kaisa niya rin ito sa kanyang plano na ipasakop tayo sa mga Chino o sa bansang China. Kaya delikado. Kaya ang labanan na ito ay labanan ng mga politikong makabansa o maka-Pilipinas at maka-China. Pag sinabi niyong makabansa, yan na yung ating mahal na Pangulo at yung kanyang mga kaalyado. Pag sinabi mong maka-China, yun na yung Team China ni Rodrigo Roa Duterte, ni Sara, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla at iba pa, lalong-lalo na ni Marcoleta. Ha? So, mga kababayan ko, para sa akin, mag-isip po kayo. Huwag niyo po sanang hayaan na malagay sa posisyon yung mga taong kakampi ng ating kalaban na iisa ang kanilang mithiin na ipasakop ang ating bansa sa mga banyaga. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung mahal mo ang ating bansa, suportahan po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang kanyang mga kaalyado. At natitiyak ko na tayo ay magkakaroon ng tunay na pagbabago at hindi panggagago. Hindi katulad nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte na akala natin ay totoo, yung pala'y mga kadramahan lamang ng isang demonyong diablo na katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.